Hanggang sa ngayon ho ay marami ang kume-question dito po sa naging papel ni dating Senador Antonio Trillanes sa pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Kasi ako rin ho nagtataka bakit ho isang sibilyan ay siya po ang manguna na mag-aaresto sa isang Pilipino, lalo na ito isang senador, mga kababayan, at meron daw po siyang hawak na dokumentong sinasabi na galing po sa ICC o yung warrant. Ang dapat protocol rito, ang pinakatamang proseso, ang ICC ay nakikipag-ugnayan sa gobyerno mismo ng Pilipinas. Pero dito ho lumilitaw, ito hong si Trillanes, parang siya lang ho ang nakakaalam At ang pinakamatindi ho mga kababayan, siya po ang magsiserve ng warrant at aarestuhin. Ito pong si Senator Bato de la Rosa. At may backup po, kasama po ang NBI. So parang ang NBI ay kanyang mga tauhan, samantalang ito po ay sibilyan. So ito po ang napakaraming tanong. At marami po mga abogado ang nagke-question. Ito, halimbawa, si Attorney Estrelito Torion, legal counsel po ito ni Senator Bato. Ang tanong bakit isang pribadong mamayan o sibilyan na Pilipino ang may hawak ng dokumentong sinasabing ICC warrant at kung paano ito naugnay sa umano'y planong pagdakip kay De La Rosa. So yun po ang binabanggit, bakit sibilyan? At marami ho nagtataka at nagtatanong, ang dami mga abogado, no? At dito ho, ito maganda ho itong i-discuss rin. May binabanggit yung isa rin pong abogado. At napapanood ko ito online. Na kung saan ay itong si Atty. Rani Libayan. May binabanggit siya, merong mga pananagutan pala. Itong si Trillanes sa kanyang ginawang tangkang pag-aresto, yung pag-serve ng warrant dito po kay Senator Bato de la Rosa. Ito, pakinggan lang ho natin at ito ho pahayag ni Atty. Randolph Libayan. My goodness. Balik tayo sa pananagutan. A civilian serving an ICC warrant of arrest in the Philippines without going through local courts has no legal authority to do so and may incur criminal, civil, and administrative liability. Number 1, the ICC warrant has no direct effect in the Philippines. Under the Rome Statute, which the Philippines withdrew from effective March 17, 2019, the ICC does not have its own enforcement arm on Philippine soil. Even while the Philippines was a state party 2011 to 2019, ICC warrants were executed through the principle of complementarity and domestic cooperation, meaning the executing authority is the Philippine government through its own courts and law enforcement, not private citizens. Isipin mo, no? Ang mag-aaresto sa'yo si Trillanes, siya yung head ng mga NBI na pupunta sa'yo? Ito. Republic Act 9851. Ito yung tanong ng marami. Sinagot ko na rin ng maraming beses. Section 17 of Republic Act number 9851, Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and other crimes against humanity provides the state shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of a crime defined and penalized in this act, regardless of where the crime is committed. Ano ibig sabihin yan? This affirms the Philippine courts and authorities, not the ICC, directly exercise jurisdiction over persons within Philippine territory. An ICC warrant is not self-executing here. The state. Ano ba yung the state? Philippine courts and authorities. Pilipinas. Yan ay galing mismo sa Republic Act number 9851. My God. Number 2, a private person cannot execute a foreign or international warrant.
Under Section 5, Rule 113 of the Revised Rules of Criminal Procedure, warrantless arrests by a private persons are strictly limited to when his presence, the person to be arrested has committed the crime, pag nag-commit siya ng crime, o katatapos na nag-commit ng crime, o kaya fugitive from justice, o tumakas na preso yung inaaresto. None of these cover executing an ICC warrant. An ICC warrant is not a Philippine warrant. A private person serving it has no Philippine legal authority to arrest, detain, or restrain anyone. Mga kabatas natin, no? Hindi pa nga recommended na kahit yung warrants of arrest na issued ng local courts natin, hindi nga recommended o dapat hindi ito sinisilbi ng isang civilian. Bakit? Nakita nyo naman yung sa warrant of arrest to any officer of the law, sabi doon. Ano yung mga officer of the law? NBI, PNP. Nakalagay ba doon na any civilian? Ano ang partisipasyon ng civilian? Ang partisipasyon ng civilian tumulong. Tumulong sa pagturo kung nasaan yung aarestuhin. Pero hindi sila yung mag-aaresto. Bakit? Delikado. Sabi ni Good Karma, so paano napaniwala ni Trillanes ang NBI na legit yung warrant of arrest na hawak ni Trillanes? Pwede palang ganun sa NBI? Very good question, Good Karma. Isipin mo, punta ka lang sa NBI, sabihin mo meron akong ICC warrant of arrest. Tara, aresto tayo. Let's go! Yeah, let's go. The Supreme Court has consistently held that an arrest made without a valid warrant and not falling under any of Section 5 exceptions is illegal. People versus Olarte, Brian Tala versus People. 2019 tsaka 2022 case. Bakit without a valid warrant ang sabi dyan? Because the ICC warrant of arrest is not self-executing here in the Philippines. That is the blueprint for Trillanes. Sa kanyang Trillanes, blueprint for kidnapping. Ito yung mga potential liability ni Trillanes. Criminal, unlawful arrest, Article 269, RPC, any person who in any case other than those authorized by law shall arrest or detain another for the purpose of delivering him to the proper authorities. Pwede rin grave coercion. Civil damages, administrative, syempre. Pag government employee siya, grave misconduct, graft and corruption. Ito, paulit-ulit na lang tayo. The proper process for an ICC warrant. Ito, if the ICC issues a warrant, the proper procedure is, number 1, ICC transmit the request to Trillanes. Pwede pala. Hindi Trillanes eh. ICC transmit the request to the Philippine government through diplomatic channels. Diplomatic channel ba yung walang hiyang Trillanes na yan? My goodness. The Department of Foreign Affairs and Department of Justice evaluated. Tignan niyo yung sinabi ni Alvin Alchico, ha? Opo. At ando daw po yung nagpapakita. Bakit hindi siya naniniwala doon sa kapatid? Niya alam eh. And true enough, Indian siguro yung iba, na-excite lang din kasi kayo may kopya na ng warrant of arrest ng ICC. Indian dinideny pa ni DILG Secretary John Vic Remulla. Hindi niya alam eh. And true enough, after a few hours, lumabas nga na meron nga pong warrant of arrest. Sabi ng iba, bakit si Trillanes ang may bit-bit ng warrant of arrest? Bakit nga po ba nagkaganon, Senator? Well, ganito po. Kung maalala nyo, di ba yung kapatid ni Secretary John Vic, yung nag-una nag-announce nito last year pa? Si Ombudsman. Si Ombudsman Remulla, sinabi niya, nakita ko, sinabi niya, meron daw, sabi niya gano'n. Bakit hindi siya naniniwala doon sa kapatid niya? Di ba? Tapos, incidental lang po yun na hawak na pinakita ko yung warrant kasi nasa NBI po yung warrant. So, pinakita ko lang sa media. Nasa NBI yung warrant. Pero yung warrant yung dala-dala doon. What a joke, right?
The Department of Foreign Affairs and Department of Justice evaluate it. Number 2. Number 3, the DOJ files a motion with the Regional Trial Court for the issuance of a Philippine warrant of arrest under the rules of court. Only then, with a valid Philippine warrant, may a peace officer, police, NBI serve it. A private civilian is never authorized to serve it. A civilian attempting to serve an ICC warrant without a Philippine court order commits unlawful arrest. The arrest is void. The civilian faces criminal prosecution, civil damages, and administrative sanctions. Imbis na ang kausapin ng ICC, yung gobyerno natin, ang kausap si Trillanes. Okay, so yan po, no, mga kababayan, ang paliwanag ni attorney, abogado ho ito, no, Rani Libayan. So kaya naman at mismong itong si Senate President Alan Peter Cayetano ang nagbabanggit ho, mga kababayan, na talagang kasi meron pong resolusyon ho ngayon ang 5 senador sa pangunguna ni dating Senate President Tito Soto. Yan po sinuportahan na Senador Bam Aquino, Rizzo Ontiveros, Kiko Pangilinan at Ping Lacson. So bali 5 po sila, mga kababayan, at na kung saan ay ang sabi po nila ay kanilang hinihikayat sa nasabing resolusyon na sumuko na po ito pong si Senator Bato de la Rosa sa ICC. Pero ito ho ang binabanggit ho, mga kababayan, ni SP Alan Cayetano, wala, tinututulan niya po yung mga pahayag na yan at resolusyon. Kasi sabi po ni SP Cayetano, ay ang resolusyong ito na humikayat, ito'y aprobado ng, inidorso po ng 5 senador, na voluntaryong sumuko, ito pong si sa ICC, si Senator Bato, sabi niya, dapat munang payagang magamit ni Senator De La Rosa ang lahat po ng legal na remedyo bago itulak ang kanyang pagsuko. Ayon. So, bagamat sabi ho ni Senate President Cayetano na we respect their opinion, but Senator Bato should be given the opportunity to exhaust all legal remedies. Ayun po ang sabi po ni SP. So, ang naturang resolusyon ay inihain nga po ng 5 senador at hinihimok si Senator Bato na humarap sa mga otoridad at gumamit ng judicial remedies in accordance with the Constitution and applicable laws and rules. So, dito ho, mga kababayan, at nakasaad din sa resolusyon na walang constitutional authority raw po ang Senado upang magsilbing protective custody o sanctuary laban po sa mga lawful arrest at judicial processes. Ngunit para po kay Cayetano, mahalagang mapangalagaan muna ang due process at constitutional rights ni De La Rosa habang kine-question pa sa legal na proseso ang implementasyon ng ICC warrant. So ganyan din po yung mga sinasabi ng mga ilang abogado at si Atty. Torel, yung si Atty. Libayan, mga kababayan, na kung saan ay ang liwanag ho, nasa batas ho yan Republic Act 9851 na kung saan ay tama ba yan? 9851 ba? Basta yun, binanggit ko kanina ni Atty. Bayan na kung saan ay kinakailangan talaga kung may warrant po ang isang foreign court, dapat ito po ay dumadaan sa normal na proseso. Di po ba? Ano pa yon? So dapat sila po ay makipag-usap sa gobyerno katulad nitong ICC, mga kababayan. Dapat ay dumaan ho sila sa atin, sa Department of Justice, Department of Foreign Affairs, at kasi kinakailangan ho na ang DOJ, pag natanggap ho nila yan, at base sa batas, kinakailangan kumonsulta po sila sa korte at humingi po sila ng warrant, di po ba, para maipatupad yung nasabing warrant ng isang foreign o dayuhang korte. Yan po kasi yan po ang tamang proseso. Kaya nga, di ba, kine-question din po yung naging proseso noon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi po dinaan sa due process.
na dapat po ay talagang ihingi ka ng pahintulot, at ang local court ang dapat na maglabas ng ng warrant para maaresto ang isang Pilipino. Sa ngayon ho, mga kababayan, ay kinukumpara, ang sinasabi ngayon, kumakalat to, yung mga balita na ikinukumpara na kung saan ito pong si dating Senador Trillanes at dating Senador ng Congresswoman, ML Party List Representative Laila de Lima, ay inaresto po sila at hindi po sila pumalag. Pero linawin ho natin sa ating mga taga-subaybay, iba po yung nature ng kaso at ng arrest warrant. Yung kay Trillanes at kay De Lima, ang nag-issue po ng warrant ay ang lokal na korte dito po sa Pilipinas. Samantalang dito ho kay Senador Bato de la Rosa, ang nag-issue po ng warrant ay ICC. So maliwanag ho, mga kababayan, hindi po dito. So malayo, hindi pwede ipagkumpara. Mga kababayan, kaya lang ikinukumpara siyempre sa mga kapag ikaw anti-Duterte, ganun na gawin, ikukumpara mo na. Hindi po pwede, dapat ayusin, linawin ang detalye, di po ba? Na kung saan, local court. Sabi naman ho mismo ni Senate President Cayetano, na kapag may naglabas po ng arrest warrant ang local court dito po sa ating bansa, siya mismo at palagi ko buong kasama niya sa mayorya, ay hihikayat po rito kay Senator Bato na sumuko na. At mismong si Senator Bato, sa base po sa mga interview, yun lang naman hinahanap niya, hinihingi niya. O lahat ginagawa nila, yung mga legal remedies, naghain na po sila ng petisyon sa Korte Suprema, at di ba? So kung sa kabila ho niyan, ginawa na po lahat, at least dumaan po sa due process, siyempre, wala na magagawa itong si Senator Bato, kundi sumuko po sa mga otoridad. Kung meron pong kung meron na pong warrant mula po sa ating korte. O yun ho, yun po pinaka-importante kasi ngayon iba-iba kanya-kanya mga naratibo mga kababayan. Ako naman ho, bilang isang Pilipino, bakit mo ipagkakanulo yung kapwa mo Pilipino sa isang dayuhang korte? Pero may batas po tayo rito, mga kababayan, na kinakailangan na dapat po ay, di ba, kinakailangan na sumunod at ang korte ho natin ang maglabas po ng arrest warrant. Pero alam niyo ho, para mas malinaw, ako naman ho, at para wag na rin po malagay po sa alanganin, ito hong, yung mismong ating mga otoridad, alam katulad po ng NBI, yung DOJ o NBI, humingi na po kayo ng basbas, dumaan po kayo sa sa local court at doon po kayo humingi ng warrant para sila po ang maglabas po ng warrant, di ba? At siguro pinakamaganda rin ho mga kababayan, ako sa aking pananaw ho, na dapat umaksyon din po sana ang Supreme Court para magkaroon po ng paglilinaw tungkol dito. Kasi nagtatalo-talo, kanya-kanya po, abogado rin na ganito, pero iba yung kanyang kampo, may abogado dito sa kabilang kampo. So pinakamainam ho, ako suggestion ko lang ho ito, at sa Supreme Court, na sana ganito po mangyari. Maglabas po ng TRO, Temporary Restraining Order, dito po sa arrest warrant. Tapos, magkaroon ng oral arguments. Lahat ng mga partido, di tayo magdebate tayo at pag-usap-usapan, tsaka titimbangin ng Supreme Court, siyempre sila po magdedesisyon kung ano ang tama. Di po ba? At kasi mayroon pong batas. Ako hindi ako abogado, pero pinagbabasihan ko yung mga abogado rin. Kanina may nagsabi, abogado, di ba, na kung saan, meron pong Republic Act, batas ho na kailangan na pag merong foreign court o aresto sa isang Pilipino dito po sa ating bansa, dapat i-coordinate sa gobyerno, tapos ang gobyerno kukuha po ng arrest warrant sa korte. Ganun po ang proseso di po ba? So, sa ngayon ho mga kababayan, kasi nakikita nyo yung mga galawan ho ng mga politiko natin, mga kababayan, talagang nangangaboy politika na po dito po sa ating bansa. Pero dito, syempre, hindi mo rin may maalis buhay po ng isang Pilipino ang nakasalalay ho rito. Tulad do si Senator Bato de la Rosa. Kasi alam nyo, pag napunta ho yan doon sa ICC, malabo na ho makabalik kagad yan ng agad-agad. Mahina na mga 10 taon o ano man, lalagpas pa bago matapos po yung kaso. Yun ho. So,
ako naman, kumbaga sa ano, siguraduhan lang, paniguro lang. 'Di ba? Kaya nga, 'di ba may mga kasabihan na, 'di ba sa mga, 'di ba nang makapag palaya ka ng dalawang kriminal kaysa magkulong ka ng isang inosente. May mga ganong kasabihan. Pero ito, iba naman ho ito. Ako hindi ko sinasabi na inosente. Ito pong si Senator Bato de la Rosa. Dito po sa mga aligasyon na EJ case o kung ano man. Pero ang sa akin naman, ang binabanggit ho natin, mga kababayan, yung proseso. Yung tamang proseso. At ito nga, sabi nga, pwede raw kasuhan nga itong si Senator Trillanes eh. Kasi bakit ganon si Villan? Nakikialam sa pag-aresto. Parang siya po ang tumayo na leader ho ng NBI eh. Siya ang nagkukumpas at siya ang may hawak. Tangan-tangan niya po yung arrest warrant na galing po sa ICC. Dapat to ang ganyan eh. 'Di ba ang pag-serve po ng warrant, wala na ho dapat nahabulan eh. Nakita ho nila na halimbawa, yung tamang proseso nakita nila pumasok sa nasa Senado itong si Senator De La Rosa at siyempre talagang lalabas naman ho yan sa telebisyon eh. Dahil nagbotohan po sila sa pagiging kung sino mailoklok na Senate President eh. So alam ng lahat, nandiyan si Senator Bato sa Senado. Tsaka mo isi-serve ng maayos. Di po ba? Ito po, itong arrest warrant galit po sa ICC, isi-serve mo namin. So pwedeng tanggihan hindi. Asan yung yung local? Na korte natin. So, ganoon eh. Hindi na kailangan nahabulin eh. Parang ang nangyari, humakambayan nyo, hinabol. Na parang bawal makapasok sa gusali, senador ho yun. Di po ba? Pwede lang, at least, dapat pinabayan, sige, pasok ka sa loob. Pero, makipag-usap na maayos, ito po ang arrest warrant. Sana, ang ginawa ko nila, nag-apply kaagad sila ng arrest warrant sa local court para tapos na suwabe, di po ba? Kayo ho, masasabi nyo ho rito mga kababayan, dito po sa issue ito natin pinag-usapan. At ngayon, ang sinasabi ho, maaaring may pananagutan, ito pong si Senator Trillanes, dating senador, dahil siya po ngayon ay sibilyan na, pero bakit ho siya ang nangunguna dito sa pag-aresto kay Senator Bato, at higit po sa lahat, ang NBI, bakit nagpagamit po sa isang sibilyan na pangunahan sila? Di ba? Hindi naman direktor yan eh. Hindi man lang opisyal ng Department of Justice eh. Itong si Trillanes eh. So, bakit gano'n? Kayo ho, ano masasabi nyo ho rito mga kababayan? At dito po sa isyong ito na meron daw pong pananagutan o dapat managot itong si Trillanes dito po sa bilang isang sibilyan, siya po ang nangunguna sa pag-aresto dito po kay Senator Bato de la Rosa. Magbigay na po kayo ng comment at sa mga bago lang po, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Sundan niyo rin po yung aking Facebook account, Eli Saludar. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.